ang pigati sa krus. Gayunpaman, minahal tayong lubos ang Diyos kung kaya't ninais niyang lumapit at maging kaisa natin. Hilingin natin ang biyaya ng kahinahunan upang tuluyang manahan ng sanggol na si Jesus ang ating manunubos sa ating mga puso. Magsitayo po tayo at sumabay sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi rin po, Father. And Merry Christmas sa inyong lahat. Palapakan natin ang Diyos. Sa itong misang ito, itaas natin sa Diyos yung lahat natin mga pagpasalamat sa lahat-lahat ng biyayang ating natanggap galing sa Kanya. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaloob sa lupa ay kapayapaan, pinupuri ka, ipinagdarap, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon,
Diyos-Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong anak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na naluglok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati niyang Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinasikat mo sa gabing ito ang sinag ng iyong liwanag na totoo. Pasikatin mo sa amin ang iyong liwanag sa kalangitan na ngayon aming pinatutuloy sa aming pamumuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Ipinahayag ni Propeta Isaias ang pagsilang ng isang sanggol na magiging Mesiyas at prinsipe ng kapayapaan, pang magpakailanman ang kanyang paghahari. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaunang nasa kadiliman, na manaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinadagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkaalupig sa hukbo ng madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuutang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki, ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang namamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan, malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan. Ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ati sumilang ngayon, manunubos, Kristong poon. Sa ati sumilang ngayon, manunubos, Kristong poon. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Ang poon ay papurihan nitong lahat sa daigdig. Tugon. Sa ati sumilang ngayon, manunubos, Kristong poon. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Tugon. Sa ati sumilang ngayon, manunubos, Kristong poon. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Tugon. Sa ati sumilang ngayon, manunubos, Kristong poon. Ang poon ay pupurihin pagkat siya ay daratal. Paparito sa daigdig upang lahat ay hatulan.
Tapat siya kung humatol, at lahat ay pantay-pantay. Tugon. Sa ati sumila ngayon, manunubos, Kristong poon. Hinihikaya tayo ni San Pablo na mabuhay na matuwid at tapat sa mga utos ng Diyos bilang tugon sa kanyang kagandahang loob. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal kong kapatid, inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iniutos ni Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang pagpapatalang ito ay ginawa ng si Cirenio, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazareth, Galilea, si Jose ay pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya ay mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala si Maria na kanyang magiging asawa na nooy kagampan. Samantalang naroroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito ay lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupaing ding yaon ay may mga pastol na nasa parang nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako ay may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban." Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Merry Christmas po sa ating lahat. Merry Christmas. Hindi, nag-i-intro lang. Merry Christmas. No, dapat sana masaya, pero naranasan niyo na po ba yung
yung panahon sa iyong buhay na parang salat na salat talaga kayo, na parang wala na talaga, walang maibigay sa anak, walang maibigay sa mahal sa buhay dahil ubos na, naubusan. Naranasan niyo na po ba yun? Na parang naubusan na talaga ng maibibigay. Yun din po actually yung pakiramdam ko ngayon, na parang naubusan na ng maihahandog o maibabahaging pagninilay. At napaka-crucial kasi ngayon pa, kung kailan kinakailangan ng talagang pagninilay, ngayon pa talaga naubusan, na parang may maibibigay pa ba? Kaya naman po mga kapatid, naalala ko rin yung kwento noong unang Kapaskuhan. Si Maria, si Jose, at ang batang Jesus, salat na salat sa buhay. Nawa ay maunawaan po natin na ang unang Kapaskuhan ay walang Noche Buena, walang Christmas lights, at ang batang Jesus ay nakahiga pa sa sabsaban. At ang pinakaunang bisita ni Jesus ay ang mga pinakasalat sa tanan, ang mga pastol na nagbabantay sa kanilang tupa. At dito po meron isang kwento-kwento noong una, na noong bumisita daw ang mga pastol kina Jesus upang magbigay galang, isa sa mga pastol walang daladalang maihandog. Diba sinabi sa kanila ng anghel, pumaroon kayo at pumunta at bisitahin ang batang Mesiyas. Ngunit isa daw sa mga pastol walang daladala. So parang he came empty-handed. Wala siyang maihandog sa haring, sa manunubos na isinilang. Kaya naman, ayon sa kwento-kwento, si Maria daw, si Mama Mary, ay napaka-busy kasi marami ding nag-aabot daw ng regalo. So naging busy daw si Mama Mary sa pagtanggap ng mga regalo. Kaya naman, sa pagka-busy daw niya, ay ibinigay niya ang batang Jesus, ang sanggol na Jesus, sa pastol na walang daladala. Kaya naman, ang mga kamay ng pastol na parang ubos na parang walang daladala, ay kalong-kalong ngayon ang pinakaregalo ng Diyos sa sanlibutan. Mga kapatid, meron mang panahon sa ating buhay na tayo salat na parang ubos na parang wala na tayong maihandog para sa iba, lalong-lalo na sa ating mga pinakamamahal sa buhay. Unawain sana natin na ang pinakaunang Kapaskuhan ay nagsasabi sa atin na hindi magiging rason ang kasalatan sa buhay upang hindi tayo maging mapagbigay, upang hindi tayo magbukas ng ating kalooban. Ngayon po sa panahon ng pandemya, marami sa atin ang salat sa buhay. Marami sa atin na feeling na pakiramdam ay ubos na sila. Ubos na ang material na kayamanan, ubos na ang pasensya, ubos na rin siguro ang takot, ubos na ang pangamba. Pero at isa sa mga nakikita kong kahalagahan ng ating pananampalataya, lalo na sa banal na misa, sa panahon na ito ng pandemya, anong napansin po ninyo? Bawal tayong tanggapin, hindi naman sa bawal, pero dinidiscourage tayong tanggapin ang katawan ni Kristo sa pamamagitan ng ating mga bibig upang maiwasan ang pagkalat ng virus. Kaya anong ginagawa natin? Tinatanggap natin ng may kapakumbabaan ng loob ang katawan ni Kristo sa ating mga kamay. Mga kamay siguro na salat na sa buhay. Mga kamay na siguro pakiramdam natin wala nang maibigay. Pero sa kapakumbabaang loob ng Diyos, hindi niya ito iniinda. At sa kalooban ng Diyos, mas pinipili niyang maging sabsaban ang ating mga kamay
upang doon natin siya katulad ng mga hayop na sa sabsaban kumakain, na sa sabsaban ay nagiging malusog. Mas pinipili ng Diyos ngayon ng ating mga kamay, oo salat sa buhay, oo salat sa maraming bagay, ay maging sabsaban din upang ang ating mga kaluluwa ay ating mabigyan ng kalusugan. Mga kapatid, ang unang Kapaskuhan ay salat na salat sa material na bagay, ngunit mayaman na mayaman sa pagmamahal ng Diyos. Sinasabi sa atin ng anghel na ang palatandaan ng tunay na diwa ng Kapaskuhan ay hindi ang kapangyarihang gustong kumontrol sa buhay ng mga mamamayan tulad ng ginawa ng imperyo ng Roma, kundi ang pinakapalatandaan ng tunay na diwa ng Kapaskuhan ay ang batang Jesus, ang sanggol na si Jesus na walang kalaban-laban. Ang Diyos na mas piniling yakapin ang ating kadustaan, na mas pinili tayong mahalin kahit tayo'y madungis. Mga kapatid, kung sa panahon ngayon ng ating pagdiriwang ng Kapaskuhan, hindi man gaya ng dati na meron tayong maraming handa, at least sa pagdiriwang natin ng ating banal na misa, nawa sa pagtanggap natin mamaya ng katawan ni Kristo ay ating makita ang katotohanan na ang ating mga kamay ngayon ay magiging sabsaban kung saan hihimlay ang katawan ng ating Panginoon. Siguro kung iyan lang naman ang Noche Buenang ating maihahanda ngayong Kapaskuhan, ito'y sasapat na. Siya nawa. Magsitayo na po tayo. Ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklog sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa mga buhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga buhay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayong gabi, ilapit natin sa mapagpalang Ama ang ating mga panaghoy, mga pangarap at mga inaasahan. Taglay ang matinding kagalakang dulot ng pagsilang ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Sama-sama tayong manalangin. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo kami. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo kami. Para sa aming Santo Papa Francisco, si Pablo Virgilio na aming obispo, mga pari, diakono, religyoso at religyosa, matutunan nawa nila ang pagpapakumbaba ni Jesus tungo sa buong pusong paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng lahat ng mga bansa, mapukaw nawa sila ng liwanag na hatid ng pagsilang ni Jesus upang ang kapayapaan ay tunay na manaig sa lahat. Gayon din sa aming mga puso, tahanan at pamayanan, manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo kami. Para sa mga mahal namin sa buhay na hindi namin makakapiling sa Paskong ito, lalong-lalo na ang mga doktor at nurse sa ospital at mga OFWs, madama nawa nila ang pag-iingat at kagalakang hatid ni Jesus.
Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo kami. Para sa mga mahihirap, mga mababang loob at mga itinakwil ng lipunan, sikapin nawa naming tularan ang ginawa mong paglingap sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo kami. Para sa mga namayapa naming kapatid, tuluyan nawa silang lumigaya sa piling ng poong mahal. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo kami. Sa ilang sandali po ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo kami. Ama naming Diyos, dinggin mo ang aming mga panalangin, tuluyan nawang pukawin ng liwanag na hatid ni Jesus kaming nasasadlak sa kadiliman upang makamit namin ang kapayapaang walang wakas. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po tayo. Magsitayo na po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahari natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ngayong Pasko ng Pagsilang. Sa pagpapalitang ito ng iyong kaloob at aming handog, ang anak mong umako sa aming kaabahan ay siya nawang magparangal sa amit magtampok bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maasahang anak ang pagkatao naming alangan at hamak. Kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa
Hosana, Hosana, pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa Hosana, Hosana sa kahitahasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na'y bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagmunian natin ang misteryo ng pananampalataya. Sarili ay inihain bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya dumating, hanggang sa siya dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mga Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugulugot sa iyo. May pagdiwang nawan namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo.
pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng magaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, Bapa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin araw at tawarin mo kami sa aming mga sala, para nang mapapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at tiyatyan kami ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, 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 peace.
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na po tayo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagdiriwang namin na maligayang Pasko, pagindapatin mong kami makasalo sa pamuhay ng anak mong galugod-lugod sa iyo. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Orasyo Imperata laban sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas sa mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa na husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat, pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong intuna ang paglaganap na yung virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nag-aharing kasama mo at na Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birheng, magpagpagaling sa mga may sakit. Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod. Ipanalangin mo kami. Panalangin sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na Ina ng Banal na Puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina, ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binagin ang kanya ng kanyang kaluwalhatian. Diniring niyang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya isangguni ang aming kahilingan, na tulad mo ay mamuhay kami lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kahari ay patuloy na maasa katuparan. Samahan kami lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, na lumaganap sa sanlibutan, ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kami sa iyo nagtitiwala, pakinggan mo kami sa iyo ay nagsusumamo. Maranasan nawa namin lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo muna po tayo para sa ilang paalala at paanyaya. Pasalamatan po natin ang Tanyedo family sa patuloy na pagpapagamit ng kanilang lugar upang dito idaos ang ating misa at iba pang gawain. Ang lahat na tumulong sa paglilingkod, ang music ministry, lay Eucharistic minister, Knights of the Altar, collector, lectors at commentator, sa SOCOM para sa ating live stream at sa lahat po ng naririto ngayon at higit sa lahat ang nanguna sa ating banal na pagdiriwang, si Reverend Father Richie Y. Estrada, MSc at si Reverend Michael Angelo Dacalos, MSc. Pasalamatan din po natin ang lahat ng chapels na naging sponsor sa 9 na araw na Misa de Gallo at ang mga nag-sponsor sa iba't ibang paraan. Maraming salamat po. Paalala, bukas December 25, ang Misa ay alas 8 ng umaga. Sa December 27, araw ng linggo ay live stream mass, alas 8 po ang Misa. December 31, New Year's Eve Mass ay alas 8 ng gabi. Sa January 1, New Year's Day, ay alas 8 po ng umaga. Salamat din po sa bumubuo ng Sangguniang Barangay Baysa sa pamumuno ni Kapitana Gemma Juan para sa ating thermal scanner, alcohol, dispenser at food bath. Ganon din po sa pag-disinfect nito, bodega at sa pagpapahiram po ng mga silya. Maraming salamat po at tumayo na po tayong lahat. Alam na ni Reverendo. Umupo muna sandali. Sumuli, maraming salamat sa inyong lahat
Palapakan yung bawat isa. Palapakan at pasalamatan natin muli si Nanay Baby and Family Daniedo sa kanilang pagpagamit sa lugar na ito para sa ating misa. At salamat sa lahat ng presidente ng kapilya, sa cluster head kay Tay Romy, sa mga volunteers, sa mga kabataan na naging katuwang din. So maraming salamat sa inyong lahat. Hindi ito maging ganito kung wala kayo, hindi kayo nagtulong-tulungan. So muli, maraming salamat sa inyong lahat. Ako, lubos na napapasalamat. Una, kasi for 9 days, nights, hindi ako nawala ng boses. Salamat sa Diyos, no? Kasi kung walang boses, malamang hindi niyo ako maintindihan, maganon-ganon ako dito, no? Maging Zacarias ako sa loob ng ilang araw, no? Sign language. But mabuti ang Diyos, mabait ang Diyos, hindi niya ako pinabayaan. May mga panahon na umaksyon na, natuyo na yung lalamunan ko. Sabi ko, baka ito na yun, pero hindi niya tinuloy. So, salamat sa Diyos. Pangalawa, salamat sa pasensya at pag-intindi. Hindi ba kayo nagsawa sa amin, dalawa reverendo? Hindi naman. Pasko ngayon ha, bawal mo sinungaling. Hindi ko nakaraan kasi na Pasko. Di ba ang dami nating kaparian na naimbita, no? Nung last. Walang akong schedule dito eh. Kasi binigyan ko sila ng tsansa talaga na makasalmuha kayo. Kasi maganda din yon na iba't ibang kaparian ang inyong mapakinggan ng mga homilia. Para din naman sa inyo yun. Ngayon lang na dumating itong pandemya, so sinigurado ko na kahit papaano hanggat saan natin kaya na makontrol natin. Monitoring lahat-lahat. Kaya maraming salamat sa inyo. Siguro sa mainit din na suporta ng ating kapitan dito kasama ng kanyang mga opisyalis kay Kapitan Zima 1, Brother Ronnie, pakiabot nila ng ating pasalamat sa kanila. Palakpakan natin sila, no? Nagbigay talaga sila ng kanilang resources din sa atin. Kung tutuusin, ang dami nilang talagang naibahagi sa atin, no? So yun yung isa na tinitingnan ko. Ang parokya nag-imbita sa akin mga schedule ng misa. Pati yung mga classmates ko na mga kaparian, humindi ako. Kasi para sa akin, ayokong isubasta ang inyong pinaghandaan. Pinaglaanan ng panahon na paghandaan talaga para safe tayo. Although hindi talaga masigurado, pero sa akin lang, gusto kong mapakalma lang yung aking sarili. Na kahit papaano, sure tayo na dito lang talaga. Kasi yung inasahan ko, hindi ko inasahan na, or sabi diyan, mahirap kasi yun eh. Kasi baka maya may magpositive. Yun yung isa sa kinakatakutan ko. No? Hindi natin alam eh. Kaya yun din yung sakripisyo para sa inyo. Well, yun na nga. Sabi rin ni Reverendo kanina, nararasan yung salat. Ako din. Maging sa handa, salat na salat pa kami. Wala pang nakapagluto sa amin. Lahat kami out eh. Nandiyan si Jess. Nandiyan si Marpi, si Reverendo. Ay ako. Pusa lang nandun sa bahay. Wala rin kami Christmas lights. Wala kaming bilin, Christmas tree. Lahat. Salat na salat talaga. Pero mayaman naman sa pagmamahal. Amen? Doon na natin dalhin sa pagmamahal. In short, hindi pa talaga naghanda. Pag-uwi namin, saka kami magluto. Pero marami naman kami nadadala. Simula pa lang doon sa Cluster Hope, doon sa Cluster Lab, meron kaming nadala. Yung dito, kinabahan ako. Pero pwede naman ipahabol. Yung aming bahay, 24/7 yung bukas. Joke lang ha. Malay natin, magpadala kayo doon, no? Malay natin. Ipagdasal namin yan. Sumuli, maraming salamat sa inyong lahat. Palakpakan yung bawat isa. Sana by next year, okay ng lahat. Para makapag-imbita na tayo ng kaparian, ibang kaparian, makabisita dito sa atin. Ganun na yung kagustuhan nila na makapag-misa at makisalmuha sa inyo. Kaya lang may mga barikada.
Halimbawa, yung isa doon, gustong-gusto magmisa, kasamahan niya mga seniors. So, delikado. So, next year na lang, sana okay ng panahon para more time to be with them. Okay. Magsitayo na tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyo kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na humawi sa kadiliman noong magkatawang tao ang anak niyang mahal at nagdulot ng liwanag sa banal na gabing ito, pakundangan sa kanyang pagsilang ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita ay siya nawang pumuspos sa inyo ng tuwa para mihatid sa tanan ang kanyang mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagugnais ng lupa sa kalangitan ay siya nawang pumuspos sa inyo ng kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal ng nasa langit niyang sambayanan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga kapatid, tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng sanggol na si Jesus na ating manunubos. Salamat sa Diyos. Ngayon, magbigay, magbuhat ngayon, ay magbigay. By the way, pasalamatan pala natin si Jess at Marpy, ating mga pastoral workers, sa kanilang panahon talaga na inilaan para sa ating lahat. No? Para sila mga langaw. Pahinga sandali, punta kung saan may concern. No? Punta sa inyo at kapilya, sa kabila, kung saan-saan. Para talaga matugunan yung ating pangailangan. So salamat sa inyo, Marpy and Jess. Sana Marpy mahanap mo na